Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay Ripple kung saan ay sa taong ito, 2023, ay nagpakita po siya ng performance na 87%. Yan. Pero, sabi po rito ay paano nga ba niya magagawang lampasan ang market price na $1 sa early or sa dito sa simula ng taong 2024. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ngayon, ang sabi po rito ay, although Ripple is not one of the massive growth tokens of the overall digital asset sector, up 87% in 2023, many believe that XRP could be on its way to passing the $1 mark in early 2024. Specifically, certain developments could occur in the coming year that would allow the asset to firmly surpass the mark. Kaya yan. Totoo po yan na yung 87% na performance po ni XRP ngayong taong 2023 ay mukhang marami pong nagsasabi na hindi po maganda, hindi naging maganda kasi inaasahan po talaga ng karamihan na sasabog ito. Yan, lalong-lalo na noong ito ay nagkaroon ng panalo sa kanilang kaso against yung kaso ni Ripple against kay dito kay US SEC. Pero ayan, ganyan po yung kanyang naging performance at kung ikukumpara po kasi natin sa ibang mga altcoins ay mas malalaki po yung kanilang ibinigay na return or pag-angat or paglago sa kanilang presyo. Yan, pero kahit na ganito yung naging performance ni Ripple sa taong na ito ay marami pa rin po ang naniniwala na si XRP ay patungo po ito sa presyo na higit sa $1 or lalampasan niya ang presyong $1 sa simula ng taong 2024 na ito. Kaya ayan, ayon po sa kanila ay maaring may isang magandang developments na siyang magdudulot sa biglang paglago na ito or pagsabog ng market price ni XRP. Kaya ayan, Ripple has been a topic of conversation for the digital asset sector due to its long-standing legal conflict with the U.S. Securities and Exchange Commission. Indeed, that circumstance, the company's development in the market as a whole could factor into the massive surge to the start the new year. Totoo po yan. Yung taong 2023 na ito ay halos marami po yung talagang pinag-usapan po talaga itong legal conflict na ito or legal battle ng Ripple laban kay US SEC. At ayan nga, talagang yung kanilang legal battle na ito ay nagsilabasan yung mga speculation na kapag nakuha ni Ripple yung panalo ay sasabog po ito. At iyan nga, yung mga July ay dyan po yung nakuha ni Ripple yung kanyang unang tagumpay kung saan ay pumanig po yung korte, yung summary court ruling dito kay Ripple. At ayan, sumabog nga siya nagkaroon ng fluctuation or price surge pero unti-unti na rin po siyang bumalik sa dati nitong tinatahak na presyo. Yan, Ripple set to reach $1 in first quarter of 2024. Ayan, posibleng first quarter daw ng taong 2024 ay dito makakamit ni Ripple ang presyong $1. 2023 will undoubtedly be viewed as a massive rebound for the digital asset sector following the collapse Riddle and to the previous year. The market has once again regained prominence. Specifically, a host of tokens have noted meteoric rises with Bitcoin leading the way forward for the industry. Ayan. Mukhang pagdating po kay Ripple ay ang taong 2023 ay mukhang ito ay parang nagsilbing rebound or retest or kanyang correction ito. Ayan, samantala yung mga ibang mga cryptocurrencies katulad ni Bitcoin at saka yung mga iba ay nagkaroon po sila ng mga meteoric rises. Yan, pinangunahan po ito ni Bitcoin. Tapos yan, sinundan po ng ibang mga crypto
mga ibang mga altcoins. Although it did not face such a rise, Ripple is still up 87% in 2023, and with many expecting positive developments from the firm, XRP could be on its way to breaking through the $1 level in early 2024. Although that would rely on various factors including an outcome to its ongoing SEC lawsuit. Kaya ayan, maski hindi raw umangat itong si Ripple na di tulad ng mga ibang mga altcoins, ay at least nagbigay pa rin naman po siya ng 87% na gain or price increase dito sa taong 2023. Kaya ayan, maski nagkaroon daw po siya ng mga napakaraming mga positive developments, ay wala ganyan pa rin yung kanyang naging impact. Kaya dahil po dyan ay malamang ay delayed lamang po yung kanyang yung impact ng mga positive developments na ito. Kaya marami pa rin po ang patuloy na naniniwala dito kay XRP na mababasag niya ang presyong or price level na $1 dito sa umpisa ng taong 2024. Kaya ayan, marami po kasing mga yung kaso pa nila na kinakaharap nila dito kay SEC ay hindi pa yan tapos. Ayan, ongoing pa rin kasi yan. Kaya iyan po yung isang parang nagdudulot ng selling pressure dito kay XRP. The company noted a massive legal battle over the SEC earlier this year when courts ruled against the agency's security status of the XRP token. Although that did not propel the digital asset to break through the 0.9399 resistance, it got a needed boost. However, if the entire case finds a conclusion in 2024, that could be a game changer for its overall performance. Kaya yan nga, ito yung sinabi ko kanina na nagkaroon po ng price surge itong si XRP noong inilabas po yung summary court ruling noong July. Yan, inilabas po yan ni Judge Analisa Torres. At yan, sumabog po ang market price ni Ripple or XRP. At umakyat po siya hanggang dito sa 0.9399. Napakalapit na po sa $1 na price level. Pero unti-unti po itong bumagsak nung nag-file ng appeal ang US SEC at bumalik naman po siya sa dating tinatahak nitong presyo. Pero ayon po rito, ayan, kung sa taong ito, 2024, ay dito na po talaga matatapos yung labanan or legal battle ng Ripple at saka SEC. At yung naging resulta ay talagang panig dito kay Ripple, ay dito na po talaga magre-resulta ang XRP ng isang malaking pagsabog. Yan, sabi rito ay itong game changer sa overall performance ng XRP. The case timeline has a crucial date arriving in February, March, and April. Then the process will include the remedies, briefing, SEC filings, Ripple oppositions, and SEC replies. A favorable outcome to those developments could continue to propel it, subsequently coinciding with approval of a spot Bitcoin ETF, something that will benefit the entire industry. It could create a perfect storm. Kaya yan, ito raw po yung mga possible timeline or mga buwan kung kailan posibleng magtatapos na yung legal battle ng Ripple at saka SEC. Yan, posibleng dito raw sa mga buwan ng February, March at saka April. Ayan, ito ay kung ito raw po ay sasabay dito sa approval ng spot Bitcoin ETF, yan yung pagtatapos ng kaso na ito ay talagang magdudulot daw ito ng perfect storm. Yan, ibig pong sabihin ay talagang napakatinding pagsabog po yan ang magaganap dito kay XRP. Price prediction resource Changely does not forecast Ripple to break past the $1 mark. Specifically, they identified a price of $1.08 to be the maximum price for the year 2024. However, they do not expect the asset to average a price above $1. Conversely, they note that the asset should end in 2024 with an average price of 0.92. Kaya yan, pagdating naman po rito sa prediction ni Changely ay ayan, hindi po magagawa ni XRP na malampasan ang presyong $1.
Ayan, sabi po rito ay yung maximum price lamang na makakamit nito ay nasa 1.08. Ibig pong sabihin kung pag maximum price ay dito po siya magkakaroon ng rejection. Tapos babalik po siya sa average price nito. At yung average price po nito ayon kay Changely ay nasa 0.92. Yan. Kung pag sinabi po nating average price ay dito po talaga mas magtatagal yung market price ni XRP. Yan. Tapos ayan, siguro ay kung pag magkakaroon siya ng mga price surges ay ayan hanggang dito yung pinakamataas na posible niyang akyatin. Ayan, tutusok-tusukin niya lamang ito. Kaya yan po ang prediction ni Changely. Yan dito kay XRP sa taong 2024. Yan, hindi raw po niya magagawang basagin ang $1. Yan, malamang ay tutusok-tusukin niya lamang ito or magkakaroon lamang siya ng mga projection mga rejections dito. Yan. Yan po ang ayon kay Changely. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.